Kabanata 16:01. Natapos ang pangalawang pangungusap ni Gerald, isang malulutong na crack ang maririnig. Kasunod nito, napuno ng hangin ang hiyawan ng sakit ni Yesern. Dinurog lamang ni Gerald ang isa sa mga braso ni Yesern, at halata sa kanyang ekspresyon ang matinding sakit na nararamdaman ng batang Panginoon. Nang makita iyon, ang galit ni Henrik ay walang alam na hangganan habang nakatingin siya kay Gerald habang sumisigaw. Ikaw, tingnan mo, ikaw matandang B****. Nasa kamay ko ang iyong anak, at kung nais mo siyang buhay sa pagtatapos ng lahat ng ito, mas mabuti mong ibigay mo ang aking kapatid. Sigurado akong alam mo kung ano ang mangyayari sa kanya kung hindi ka sumunod. Diretsa ang sagot ni Gerald sa kanya, ayaw mag-aksaya ng mas maraming oras kaysa sa kailangan niya kay Henrik. Malinaw na isang panukala na hindi matanggihan ni Henrik maliban kung wala siyang pakialam sa kanyang anak, at alam ng lahat doon. Bilang tugon, gayunpaman, patuloy lamang si Henrik sa pagturo kay Gerald habang sumisigaw siya, makinig ka rito, kung ang aking anak na lalaki ay namatay at ikaw o ang iyong kapatid ay hindi maiiwan na buhay din si Jeletra. Hihingi mo talaga, di ba? Napaisip si Gerald sa sarili. Sa halip na makaramdam ng takot, mas pinagbantaan siya ni Henrik, mas ninas siya. Sa pamamagitan nito, mas maririnig na mga tunog ng kaluskos ang naririnig, sinundan ng isa pang hiyaw ng butas mula sa Yesern. Ki mangyaring, Ama, ipinangako sa kanya na ibabalik mo siya. Ako, ayokong mamatay. Pagmamakaawa ng agonized young master. Nang makita ang labis na pinahihirapan ang kanyang anak na lalaki, pinag-isipan nito ni Henrik, napangiwi ang kanyang ngipin sa buong oras bago tuluyang umungol. Mabuti, nasa iyo ang aking salita na ibabalik ko sa iyo si Jessica. Panipi, naintindihan na ang prioridad ay upang panatilihing buhay ang kanyang anak na lalaki, pagkatapos ay lumingon si Henrik sa isa sa kanyang mga lingkod bago mag-order, go bring Jessica over. Narinig iyon, agad na sumugod ang alipin pabalik sa manor ng pamilya Quartermain upang kunin ang kapatid ni Gerald. Bago pa nasabi ni Henrik ang isa pang bagay, gayunpaman, narinig niya ang sigaw ni Gerald, mabuti na lang hindi mo ako nilalaro, ikaw na matandang tao. Kung kahit na ang kaunting pinsala ay dumating sa aking kapatid na babae, ginagarantiyahan ko na ang iyong pamilya ay magkakaroon ng madugong presyo na babayaran. Panipi, kahit na nanatiling tahimik si Henrik, ngayon ay mas galit na galit siya kaysa dati. Upang isipin na siya, ang makapangyarihan at kahangahangang Panginoon ng pamilyang Quartermain, ay talagang mababanta ng walang karanasan na binatang ito. Kung makalabas ang balita tungkol dito, tiyak na malulunod siya sa kahihiyan. Gayunpaman, hindi siya masyadong nag-alala tungkol sa senaryong nangyayari. Pagkatapos ng lahat, ang pangalawa ng kanyang anak na lalaki ay wala sa panganib. Maaari lamang niyang patayin ang parehong Gerald at ang kanyang kapatid na babae. Kahit na nabigo siyang gawin ito kaagad, tiyak na hindi niya hinahayaan silang umalis sa Barrio City na hindi nasaktan. Mga 10 minuto na ang lumipas nang humantong si Jessica sa pavilion sa ilalim ng gabay ng dalawang lingkod. Nang mapagtanto ang presensya ni Gerald, agad na napunit ang kanyang mga mata habang sumisigaw, Gerald. Alam niyang tiyak na darating ang kanyang nakababatang kapatid na isave siya. Huwag kang mag-alala, ate. Pareho tayong ligtas na aalis sa lugar na ito. Aliw ni Gerald. Sa pagtingin sa lahat ng mga galos at pinsala na dinanas ni Jessica, ang kanyang nakakaawang estado ay nagsilbi lamang kay Gerald na may mas matinding puot. Talagang nais niyang i-chop ang lahat ng mga Quartermain sa mga piraso ngayon. Kahit na, pinigilan niya, alam na ang prioridad ay iligtas muna ang kanyang kapatid. Hindi niya papayagan na panatilihin ang anumang karagdagang pinsala. Anuman, nang marinig ang mga salita ni Gerald, simpleng tumango lamang si Jessica ng bahagya. Naniniwala siya kay Gerald, at alam niyang gagawin nila ang lahat ng ito. Hindi nais na mapanood pa ang nakakaantig na puso na eksena sa pagitan ng dalawang magkakapatid, pagkatapos ay hiniling ni Henrik, tingnan, dinala ko ang iyong kapatid dito, Gerald. Bitawan mo na anak ko. Panipi, manalo ka, walang pasensya diba? Pakawalan mo muna ang kapatid ko kung gusto mo siyang balikan. Pang-iinis ni Gerald habang nakatingin kay Henrik. Kabanata 16:02. Ikaw, makinig dito, ang aking kapatid na babae ay pa rin sa aking mahigpit na pagkakahawak.
Hindi mo rin ba tinapang naisipin ang paglalaro ng anumang mga trick, naririnig mo? Sagot ni Henrik habang galit na hinawakan ang leeg ni Jessica. Ikaw matandang B*****. Isang maling paggalaw sa aking kapatid na babae at ang iyong anak ay patay na. Kung sa palagay mo nagbibiro lang ako, subukan mo ako. Ungol ni Gerald habang kaagad niyang itinaas sa leeg din si Yesern. Nang makita ni Henrik na ang mga mata ng kanyang anak ay nakalipat na sa kanyang namumulang mukha, alam ng master ng pamilyang Quartermain na ang kanyang mga banta ay walang kahulugan kay Gerald. Sa halip at tubili, pagkatapos ay pinakawala ni Henrik ang leeg ni Jessica bago sumagot. Mabuti, palitan natin ang ating mga hostage ng sabay-sabay noon. Panipi, narinig iyon, alam ni Gerald na kailangan niyang maglaro. Pakawalan din ang leeg ni Yesern, kapwa nagsimulang maglakad papalapit sa isa't isa sina Gerald at Henrik, tinitiyak na mahigpit ang pag-unawa sa likod ng kanilang mga hostage. Sa sandaling malapit na sila, ang dalawang lalaki ay pinakawala ng kanilang mga hawak sa parehong oras, na pinapayagan sina Yesern at Jessica na magsimulang maglakad patungo sa kabilang partido. Gayunpaman, ang pangalawa sa dalawa ay naipasa ang bawat isa, si Henrik ay gumawa ng dash patungo kay Jessica. Dahil ang kanyang palad ay sinisingil na ng mahahalagang chi, halata na si Henrik ay binalak na gawin ito mula sa simula pa lang. Gayunpaman, natural na nabasa ni Gerald ang isip ni Henrik bago pa ang palitan na ito. Sa pag-iisip na iyon, agad na nakapagresponde si Gerald sa pamamagitan ng paghila kay Jessica at paglansad ng sarili niyang atake sa palad. Ang sumunod ay isang paputok na tunog na yumunig sa buong Featherlight Pavilion. Sa alikabok at mga labi na lumilipad sa buong lugar, ginamit ni Gerald ang pagkakataong iyon upang matagumpay na tumakas sa pavilion kasama ang kanyang kapatid na babae. Sa oras na ang alikabok ay natapos, napagtanto ni Henrik na siya ay na lamang. Naputol ang kanyang galit nang marinig niya ang pagsigaw ng kanyang mga lingkod, "Why young master?" Paglingon, pinagmasdan ni Henrik habang ang kanyang mga lingkod ay mabilis na tumakbo papunta sa tagiliran ng kanyang anak. Gayunman, Yesern, nakahiga siya sa itaas ng isang pool ng kanyang sariling dugo. Sandali na nagyayelo sa lugar, sa wakas ay nakuha ni Henrik ito nang lumingon ng isa sa kanyang mga lingkod sa kanya bago sumigaw, Master. Batang Panginoon, siya ay, patay na siya. Panipi, nang marinig iyon, naramdaman ni Henrik na tila siya ay nasawi ng kidlat. Yesern, sigaw ni Henrik habang tumatakbo papunta sa bangkay ng anak. Kahit na ang dugo ay dumadaloy pa rin ng walang katapusang mula sa nakangang leeg ni Yesern, maliwanag na ang batang lalaki ay wala na sa mga buhay. Kung paano nakarating doon ang gash na iyon, sa mga naunang sandali ng kaguluhan, iniutos ni Gerald kay Jade. Infused blade na nasa loob ng katawan ni Gerald sa buong oras na ito, napansamantalang ibunyag ang kanyang sarili at hiniwa ang leeg ni Yesern. Dahil walang alam doon tungkol sa Jade-infused blade, ang gawa ay nagawang magawa ng paaga. Anuman, ang ngayon ay lubos na nasasaktan si Henrik at saka napalulong sa galit, pinupunit ko ang lahat ng iyong balat sa sandaling makuha ko ang aking mga kamay sa iyo, Gerald. Sinisira ko rin ang bawat solong litid mo, at kapag natapos na ako, iinuman ko ang bawat huling patak ng iyong dugo. Panipi. Samantala, si Gerald ay nagmamadali na palabas ng lungsod sa sobrang bilis. Hindi sila hahabol sa amin, tama? Tanong ng isang nag-aalala na si Jessica habang nagpatuloy sa pagkakapit sa likuran ni Gerald. Kahit na gawin nila, protektahan kita, ate. Hindi na kailangang mag-alala. Tiniyak naman ni Gerald na naisip na ang susunod niyang paglipat. Hindi nagtagal, pareho silang nakarating sa bokana ng Underworld Valley. Kahit nasa malayo, napansin na ni Jessica ang isang kaaya-aya ngunit mukhang may kaba na babaeng nakaupo sa ilalim ng isang malaking punong malapit sa bokana ng lambak. Ang pinag-uusapan ay si Nori. Matapos makuha ng Jade-infused blade ang Primoco Rose para kay Gerald, pareho silang nagpasya na pansamantalang maghiwalay ng mga paraan kasama si Nori. Bago magtungo sa lungsod ng baryo, gayunpaman, sinabi sa kanya ni Gerald na maghintay dito para sa kanya dahil kailangan pa niya ang tulong niya sa isang bagay. Anuman, nang makita na ligtas na nakabalik si Gerald, agad na tumayo si Nori bago sumigaw, Gerald. Mismong si Gerald ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagbibigay ng kanyang kapatid kay Nori.
Nori, kailangan ko pang makitungo sa mga taong iyon kaya iiwan ko ang aking kapatid sa pangangalaga mo sa ilang sandali. Siguraduhing umalis ka agad, gayon din, kunin ang tunog na anteng-anteng na ito. Kapag natapos ko na ang pakikitungo sa kanila, makikipag-ugnay ako sa iyo bago muling magtagpo. Bili ni Gerald habang kumukuha ng anteng-anteng mula sa kanyang bulsa bago ibigay kay Nori. Kabanata 1603, Mangyaring mag-ingat, sige, Gerald. Ungol ni Jessica bago humiwalay ang kapatid. Alam niya kung gaanong kaguluhan ang nakuha ni Gerald para mailigtas siya. Sa pag-iisip na iyon, siya ay medyo nag-aatubili na makita siyang ilagay muli sa kanyang panganib sa kanilang sarili ngayong ginawa nila ito sa isang piraso. Kung may anumang kakilakilabot na nangyari sa kanya dahil sa kanya, alam na alam ni Jessica na mananatili siyang nagkasala tungkol doon sa natitirang buhay niya. Bilang tugon, simpleng ipinahayag ni Gerald ang isang nakakaunawang ngiti bago sinabi, "Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin, kapatid." Sa pamamagitan nito, tumalikod ang kabataan at agad na umalis. Hindi masyadong malayo, si Henrik ay nangunguna sa kanyang mga tauhan sa paghabol kay Gerald. Dahil si Henrik ay nakapasok na sa Sage Realm, ang bilis niya ay malapit ng may larawan. Anuman, nang nakita ni Henrik sa wakas si Gerald, na mukhang tahimik na nakatayo sa lugar, naghihintay para sa kanyang pagdating, natagpuan ng master ng pamilyang Quartermain na umuungal, "Namamatay ka ngayon kung ito ang huling gagawin ko." Gerald. Kasunod nito, maraming malalakas na mukhang tao ang tumalon mula sa likuran ni Henrik. Mula sa hitsura nito, lahat sila ay lumitaw na alinman sa ikawalong o pangsyam na ranggo na chakra. Kings. Habang hindi makitungo sa kanila si Gerald sa nakaraan, ang mga bagay ay magkakaiba ngayon. Pagkatapos ng lahat, kasalukuyan na siyang papalapit sa mga yugto ng pagtatapos ng pangsyam na ranggo ng Rune Realm. Sa pag-iisip na iyon, hindi takot si Gerald na harapin ang mga taong iyon. Ano pa, mayroon siyang pambihirang Jade Infused Blade na isa ring ikasyam na ranggo na Chakra King sa loob ng kanyang katawan. Dahil dito, si Gerald ay teknikal na hindi nakikipaglaban mag-isa sa oras na ito. Tulad ng pag-iisip niya tungkol doon, isang spectral na figure ang lumipad mula sa katawan ni Gerald. Sa isang solong pag-swipe ng kanyang aura blade, madaling pinutol ng Jade-infused blade ang lahat ng mga kalalakihan ni Henrik bago mabilis na bumalik sa katawan ni Gerald. Wala nang ibang tao ang nakaramdam ng pagkakaroon ng Jade-infused blade. Anuman, sa pagmamasid sa ulo ng kanyang kalalakihan na tumama sa lupa, bago dahan-daang lumiligid sa gilid tulad ng bowling ball, hindi mapigilan ni Henrik na manginig ng bahagya sa takot. Lahat sila ay ikawalo at pangsyam na ranggo na Chakra Kings. Sa kabila nito, si Gerald ay halos hindi na kailangan ng ilang segundo upang mailabas ang lahat sa kanila. Manalo ka, kaya nakapasok ka na sa pangsyam na ranggo ng Rune Realm. Lumilitaw na tunay na minura kita. Gayunpaman, alamin na ang ranggo na iyon ay walang silbi sa harap ko. Kung sabagay, nakapasok na ako sa Sage Realm matagal na ang nakalipas. Ikaw, ng lahat ng mga tao, dapat mong malaman kung gaano kalaki ang pagkakaiba sa mga lugar na kapwa ikaw at ako. Sa nasabing iyon, madali kong maduraj ang iyong bungo. Senggal ni Henrik na medyo may kumpiyansa habang nakatingin kay Gerald. Matapat na natagpuan ni Henrik na sa kasamaang palad ay pinapatay niya si Gerald. Pagkatapos ng lahat, ang katunayan na si Gerald ay nakapagpasok sa Rune Realm sa ganoong murang edad ay tiyak na nangangahulugan kung gaano talino ang kabataan. Gayunpaman, sa huli, kaaway niya si Gerald at wala siyang magagawa upang mabago iyon. Oh, ganoon ba? Malaya kang subukan at gawin ito noon, ikaw matandang B*****. Ganting sagot ni Gerald nang wala ni kaunting kilabot sa kanyang boses. Habang lubos na nalalaman ni Gerald na hindi pa siya nakapasok sa larangan ng Sage, naniniwala siyang hindi sapat ang kakayahan ni Henrik na patayin siya. Dahil dito, hindi siya natakot sa master ng Quartermain. "Ikaw, gaano kayabang?" sigaw ni Henrik habang siya ay sumugod sa unahan na may hindi makataong bilis. Ito ay kung gaano katindi ang isang taong lumabag sa Sage Realm. Sa isang iglap lang, diretsyo na siya sa harap ni Gerald. Hangad sa dibdib ni Gerald, pagkatapos ay hinampas ni Henrik ang kanyang palad. Siyempre, hindi papayag si Gerald na gawin ni Henrik ang nais niya. Sa pamamagitan nito,
hinampas ni Gerald ang kanyang sariling palad bilang pagganti. Pagkabunggo, isang tunog ng paputok ang narinig, sinundan ng lupa sa ilalim ng mga ito na bumubuo ng isang malalim na sinkhole mula sa napakalakas na presyon. Habang lumilipad ang alikabok at dumi sa lahat ng direksyon, hindi mapigilan ni Henrik na makagulat. Hindi niya akalain na makakalaban talaga siya ni Gerald. Habang si Gerald ay tiyak na hindi magiging laban-laban kay Henrik sa isang one-on-one battle, talagang nasa tabi niya si Jade-infused blade. Sa pag-iisip na iyon, ang dalawang individual na ito, na parehong pumasok sa pangsyam na ranggo ng Rune Realm, ay sapat na upang makuha si Henrik. Naturally, si Henrik ay walang alam tungkol sa lahat ng ito. Kabanata 1604, kaya nagawa mong gawin ang aking unang suntok. Magaling, tingnan natin kung makakakuha ka ng isa pa. Senggal ni Henrik nang umatras ng 2 hakbang. Kasunod nito, winagiway ng bahagya ni Henrik ang kanyang mga kamay bago sumigaw, Holy Flaring Feast. Kaagad pagkatapos, ang kanyang kanang kamao ay nasunog. Walang pag-aksaya ng oras, ang master ng Quartermains pagkatapos ay nagsimulang singilin kay Gerald. Nang makita iyon, mabilis na sumigaw si Gerald ng Herculean Armor, nangungulit sa kalasag na inilagay lamang ni Gerald. Pagkatapos ay pinagtawanan ni Henrik, basta ibigay mo na. Walang paraan na mapipigilan mo ang atake na ito. Panipi, pagkaraan ng 1 segundo, isang malakas na tunog ang sumunod habang nagliliyab na apoy ang sumalpok sa kalasag ni Gerald. Dahil napalampas ng apoy ang Herculean armor ni Gerald, naramdaman agad ni Gerald ang sakit ng kanyang balat na nasunog. Hindi niya inaasahan na ang pag-atake ni Henrik na ito ay malakas. Kung ang katawan ni Gerald ay hindi nagtaglay ng napakaraming mahahalagang chi, alam ni Gerald na isang katotohanan na ang pag-atake ay napakadali niyang maging wala kundi abo. Anuman, pagkatapos ng 10 matinding paghihirap na segundo, sa wakas ay hamupa ang apoy. Sa puntong ito, ang mga damit ni Gerald ay hindi hihigit sa manipis na piraso ng nasunog na tela. Panipi tuldok. Paano? Paano posible ito? Sigaw na ngayon na malapad ang mata ni Henrik sa sobrang hindi makapaniwala. Paano pa buhay si Gerald? Nakangiting mapanghamak na tugon, pagkatapos ay sinaman ng mata ni Gerald si Henrik bago magwika. Iyon ba ang pinakamahusay na magagawa mo, matanda kang B******? Ano pa meron ka halika, ipakita mo sa akin. Panipi, hindi na makuhang muli ang panunuya ni Gerald. Napagpasyahan ni Henrik na oras na niyang ilabas niya si Gerald gamit ang isang napakalakas na atake. Dahil sa buo ang kanyang isip, pagkatapos ay inapakan ni Henrik ang kanyang 2 paa sa lupa, na naging sanhi ng isa pang sinkhole na nabuo sa paligid niya. Ang kanyang katawan ngayon ay lumamon sa loob ng isang nagngangalit na apoy. Pagkatapos ay naghirit si Henrik bago mayabang na idineklara, wala kang magiging abog sa sandaling damapo ito, Gerald. Itinulak ang kanyang mga bisig, pagkatapos ay nagpadala si Henrik ng 5 nagliliyab na mga dragon na lumilipad sa direksyon ni Gerald. Master, masama ito. Ang pag-atake na iyon ay tinatawag na 5 Blazing Dragons. Hindi mo makatiis. Binalaan si Jade-infused blade sa pangalawang napagtanto niya kung anong nangyayari. Ang 5 Blazing Dragons ay isa sa mga maalab na sining sa Jailatra. Kapag naisagawa ang discarding ito, ang bawat sumusunod na dragon ng apoy ay magiging mas malakas kaysa sa nauna. Sa nasabing iyon, ang mga nagtamo ng parehong ranggo bilang ang umaatake ay tiyak na mabibigo na makatiis sa atake. Sa kabila ng babala, hindi binili ni Gerald ang mga salita ni Jade-infused blade. Kung sa bagay, ang Herculean primordial spirit ay nasa loob ng kanyang katawan. Sa pamamagitan nito, ang 5 dragon pagkatapos ay mabilis na lumipad patungo kay Gerald. Dahil sa napakabilis na bilis ni Gerald, madali niyang naiwasan ang unang dragon. Pinapanood ang partikular na ahas na nakabangga laban sa isang malaking puno na nasa likuran niya. Natagpuan ni Gerald na bahagyang nakasimangot ng ang buong puno ay naging wala kundi mga abo sa loob ng ilang segundo. Paglundag upang maiwasan ang pangalawang dragon, nanood si Gerald nang bumagsak ito sa isang pader na bato, na nagresulta sa pag-apoy ng mga bato habang ang buong pader ay gumuho. Matapos madaling iwasan ang pangatlo at pang-4 na dragon din, gayunpaman, hindi maiwasan ni Gerald na mahit ng panghuli. Dahil ang ika-5 nagninangas na dragon ay mas malakas kaysa sa lahat ng mga nauna,
agad na natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na hindi makagalaw ng isang kalamnan sa pangalawang pagbangga nito sa kanya. Ngayon sa sobrang sakit, si Gerald, na naibato ng mataas sa hangin mula sa epekto, dahan-daang nagsimulang mahulog sa kailaliman ng Underworld Valley. Alam na tiyak na hindi makakaligtas si Gerald sa naturang pagkahulog, natagpuan ni Henrik ang kanyang sarili na humihinga. Sa wakas ay ginantimpalaan niya ang kanyang anak. Upang matiyak lamang, gayunpaman, si Henrik ay kumuha ng ilang mga sulyap sa ilalim ng kailaliman. Walang sensang, ang Quartermain Master pagkatapos ay lumingon upang umalis, hindi na lumilingon. Medyo matagal pa ang lumipas nang magsimulang kumaibot ang mga daliri ni Gerald. Sa kabila ng pagbagsak hanggang sa ilalim ng kailaliman ng Underground Valley, sa tila isang parang nakaligtas si Gerald. Kahit na, ang nakakakilabot na nasugatan na kabataan ay wala pa ring malay sa sandaling ito. Kabanata 1605, Panipi tuldok. Guro, mangyaring gisingin. Tinawag ang Jade-infused blade. Kanina pa siya lumabas ng katawan ni Gerald, at pagkatapos ay tahimik na nakaupo sa tabi ng kabataan, nagpa siya si Jade-infused blade na subukang gisingin si Gerald. Pinapanood ang kabataan na labis na nasugatan, na ang katawan ay punong-puno na ng mga galos, na nagpatuloy sa paghinga ng mababaw, si Jade-infused blade ay napabuntong hininga lamang. Kahit na ang hadlang ni Gerald ng mahahalagang chi ngayon ay nasa Syra, ito ay matapat na isang himala na buhay pa si Gerald. Kung hindi pa para sa Herculean primordial spirit sa kanyang katawan, si Gerald ay namatay ng maraming taon na ang nakararaan. Sa sandaling iyon, bahagyang kumaibot ang mga tainga ni Jade-infused blade. Kasunod nito, mabilis niyang muling ipinasok ang katawan ni Gerald. May tao dito. Pagkalipas ng segundo, maraming mga sanga ng punong kahoy ang nagsimulang mag-unat patungo kay Gerald. Kapag nabalot na siya, marahan siyang hinayla ng mga sanga sa isang butas ng puno. Mga isang araw ang lumipas nang tuluyang bumukas muli ang mga mata ni Gerald. Sa pagtatangka na bumangon, agad na nagsimulang umubo si Gerald ng marahas. Hoy ngayon, huwag bumalaw sa paligid ng ilang segundo pagkatapos mong gising. Ang iyong mga pinsala ay hindi pa gumaling. Sa nasabing iyon, humiga ka lamang at magpagaling ka sandali. Sumigaw ng malalim at halos makadyos na tinig mula sa kung saan. Nang marinig iyon, agad na naging mapagbantay si Gerald sa ugali. Kahit na pagkatapos ng pagtingin sa paligid, gayunpaman, tila hindi niya napansin kung saan nagmula ang boses na iyon. Sinong nandyan? Tanong ni Gerald na medyo nakasimangot. Matapos ang tsaklang na puso, ang tinig pagkatapos ay sumagot, ako ay isang espiritu ng puno na naninirahan sa Underworld Valley. Ako ang nagligtas sa iyo, alam mo ba? Anuman, ang butas ng puno na kasalukuyan kang nasa. Ito talaga ang aking katawan. Sa sinabi na, in a way, nasa loob mo na ako ngayon. Panipi, narinig iyon, sinabi ni Gerald kaagad, nakikita ko. Salamat sa pagligtas sa akin, nakatatanda. Panipi, bago pa niya maipahayag ang kanyang pasasalamat, gayunpaman, natagpuan muli ni Gerald ang kanyang sarili na malakas na umuubo. Sa sandaling napagtanto ni Gerald na mayroong kahit dugo sa kanyang bibig, payong na payo ng espiritu ng puno, tingnan mo, nasusugatan ka sa ngayon. Humiga ka at huminto sa paggalaw. Maunawaan na ang hadlang ng iyong katawan ng mahahalagang chi ay unti-unting nakakakuha. Kailangan ng oras upang ganap na gumaling. Panipi, naiintindihan na ang payo ng espiritu ng puno ay maayos, sinunod lamang ni Gerald ang kanyang mga salita. Matapos muling humiga, sinimulang isipin ni Gerald kung gaano kalakas ang atake ng 5 Blazing Dragons. Mula sa sasabihin niya ngayon, ang tanging paraan na magagawa niyang talunin si Henrik ay sa pamamagitan ng paglabag sa Sage Realm. Sige, ngayong nakapag-ayos ka na ng kaunti at sigurado akong wala ka nang pupuntahan, sabihin mo sa akin, paano ka naghirap ng ganyang malubhang pinsala? Tinanong ang espiritu ng puno, malinaw na sinusubukan na mapagan ang pag-igting. Kaya, nagkaroon ako ng laban-laban kay Henrik, ang master ng pamilyang Quartermain. Matapos mahit ng kanyang pag-atake ng 5 Blazing Dragons, nauwi ako sa tama ng huling dragon. Bilang isang resulta, nahulog ako sa ilalim ng kailaliman, sagot ni Gerald sa isang nakakahiyang tono.
Sa huli, si Gerald ay isang makapangyarihang tao na nasa antas ng isang ikasyam na ranggo na Chakra King. Sa kabila nito, natapos pa rin siya sa labis na pagkatalo at nahulog pa rin siya sa kailaliman ng Underworld Valley. Sa pag-iisip na iyon, tunay na nadama si Gerald na napahiya ng pagkatalo na ito. Karamihan sa hindi ikinatuwa ni Gerald, gayunpaman, ang pangalawa ng kanyang pangungusap natapos, ang espiritu ng puno ay agad na napunta sa isang ugong ng tawa. Ang 5 nagliliyab na mga dragon. Hindi ka maaaring maging seryoso. Kinutya ang diwa habang nagpatuloy ito sa pagtawa ng medyo matagal. Hindi inaasahan na tatawanan siya ng nakatatanda ng ganoon. Ang nakasimangot na si Gerald pagkatapos ay nagbulang-bulungan. Nakakatawa ba sa iyo ang aking pagkawala, nakatatanda? O hindi ako tumatawa tungkol sa iyo. Natatawa ako kay Henrik. Sagot ng espiritu ng puno habang mabilis niyang ipinaliwanag ang kanyang sarili upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Kabanata 1606. Oh, bakit ganun? Takang tanong ni Gerald. Kaya, kita mo, hindi pa nakukumpleto ni Henrik ang kanyang pagsasanay sa pag-atake ng 5 Blazing Dragons. Isang antas pa rin siya ng maikli. Sa pag-iisip na iyon, ang tanging dahilan kung bakit ka napunta sa malubhang nasaktan ay dahil nakapasok na siya sa Sage Realm. Kahit na nakikita ko na malapit ka na sa katapusan ng Rune Realm, sa palagay ko hindi ko kailangang ipaalala sa iyo na ang isang ikasyam na ranggo ng Chakra King at ang kapangyarihan ng isang Sage ay malaki pa rin ang pagkakaiba. Ipinaliwanag ang espiritu ng puno. Panipi tuldok. Kaya, ang pag-atake na iyon ay hindi kung ano ang nasaktan ako. Nakuha ko lang ang lahat ng mga pinsala na ito dahil sa pagkakaiba ng aming lakas. Mabilis na tanong ni Gerald. Tama iyan. Kung kailangan mo ng karagdagang katibayan, nasaktan ka ng isang ganap na pinagkadalubhasaan na pag-atake ng 5 Blazing Dragons ay tiyak na binawasan ka ng walang anuman kundi alikabok. Ang katotohanan na nasa isang piraso ka pa rin ay maraming sinasabi tungkol doon. Sagot ng espiritu ng puno. Nakita ko. Gayunpaman, lumilitaw na alam mo ng kaunti tungkol sa pag-atake at kahit kay Henrik. Sino ka talaga, kung hindi mo ako isiping magtanong? Tanong ni Gerald, na naramdaman na may mali. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pagtataka kung bakit ang isang espiritu ng puno ay maraming nalalaman tungkol sa mga panlabas na gawain. Well syempre kilalang kilala ko siya. Henrik Smythe Jr. Sagot ng espiritu ng puno na may chuckle. Nang marinig iyon, agad na natigilan si Gerald. Ano, junior mo siya, ngunit hindi ka ba, panipi? Upang linawin lamang, hindi ako palaging isang espiritu ng puno. Noon, lumaban ako ng isang mahusay na labanan kasama si Henrik sa Underworld Valley din. Gayunpaman, dahil sa aking pag-iingat, nakakita si Henrik ng pagkakataong maglunsad ng isang ganap na may iwasang pag-atake ng sneak sa akin. Bilang isang resulta, natalo ako sa labanan. Matapos itapon sa kailaliman ng lambak, ang aking kaluluwa sa paanuman ay naisama sa isang espiritu ng puno sa loob ng malalim na lambak na ito. Sa nasabing iyon, mananatili ako dito sandali. Gayunpaman, alamin na ang aking sama ng loob kay Henrik ay hindi man gaanong nabawasan. Detalyado ang puno ng espiritu na malinaw na kinamuhian si Henrik na may isang pasyon. Mabilis na pinagsama ang 2 at 2, tinanong ni Gerald, sa sinabi mo sa akin, pareho kayo ni Henrik na nagbabahagi ng isang master, tama? Bakit kayo napunta sa laban? Ano nga ba ang nakatingin kay Henrik? Hindi kaya, sasabihin kong matalino ka talaga, mister. Tulad ng nahulaan mo na, si Henrik ay pagkatapos ng pag-atake ng 5 Blazing Dragons. Sinasabi kong aking, mula noong panahong iyon, ako lamang ang may kakayahang gamitin ito pagkatapos ibigay ito sa akin ng master. Ang katotohanang hindi siya napili natural na nagpalakas ng kanyang panibugho, at mula noon, patuloy niyang susubukan na makuha ang lihim na scroll ng 5 Blazing Dragons, na itinago ko sa loob ko, upang sanayin ito. Habang siya ay nagtagumpay sa huli, mayroon akong isang huling trick-up ang aking manggas. Tinitiyak kong itago ang huling bahagi ng scroll sa pinakamalalim na bahagi ng aking katawan, kaya't nagawa lamang ni Henrik na makuha ang kanyang mga kamay sa isang hindi kumpletong scroll. Nginisya ng espiritu ng puno habang iniisip ito. Matapos marinig ang lahat ng iyon,
Ipinaliwanag kung bakit alam ng diwa ng puno ang tungkol kay Henrik at sa 5 Blazing Dragons. Bilang ito ay naka-out, Henrik ay ang orihinal na tagapagmana ng pag-atake. Muli, dahil hindi pa niya nakukumpleto ang kanyang pagsasanay para sa pag-atake ng 5 Blazing Dragons, sinisiguro ko sa iyo na nasaktan ka lang dahil sa kanyang lakas. Idinagdag ang espiritu ng puno. Naiintindihan. Pinag-uusapan kung alin, maaari ba akong magkaroon ng iyong pangalan? Tinanong si Gerald, na yusi sa tungkol sa totoong pangalan ng puno ng espiritu matapos marinig ang lahat ng iyon. Siyempre, Roman Freeman ito, panipi. Ang kasiyahan kong makilala ka, G. Freeman. Ako si Gerald. Pakilala ni Gerald. Hahaha, may pakiramdam ako na ang kapalaran ay may papel sa aming pagkikita, mister. Sa nasabing iyon, handa akong ibigay ang kumpletong pag-atake ng 5 Blazing Dragon sa iyo sa isang kondisyon. Anong masasabi mo? Sagot ni Roman na may banayad ng ngiti. Ituloy mo, G. Freeman. Talagang susubukan ko ang aking makakaya upang magawa ito. Sumagot si Gerald, tuwang-tuwa sa kagustuhan ni Roman na turuan siya ng pamamaraan sa una. Bukod sa katotohanang makakamaster niya ang isang atake na tiyak na makakapaglabas ng madali kay Henrik, ang masigasig na tugon ni Gerald ay nagmula rin sa katotohanang nais niyang gantihan ang kabaitan ni Roman para sa pagligtas sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, handa siyang buong sumang-ayon sa alinman sa mga kondisyon ni Roman. Kabanata 1607. Sa tulong ni Roman, tumagal lamang ng kalahating araw bago tuluyang gumaling ang mga pinsala ni Gerald. Kasunod nito, hindi lamang nagsimulang ibigay ni Roman ang kasanayan sa 5 Blazing Dragons kay Gerald, ngunit ang espiritu ng puno ay nagturo din kay Gerald ng maraming iba pang martial arts na natutunan niya sa buong buhay niya. Sa pag-iisip na iyon, halata na sumang-ayon si Gerald sa mga tuntunin ni Roman. Tulad ng kung ano ang kondisyon mismo, kung ano ang gusto ni Roman ay prangka, at ito ay totoo isang bagay na balak na gawin ni Gerald. Sa madaling sabi, ginusto ni Roman na wakasan ni Gerald ang buhay ni Henrik. Anuman, hindi nagtagal bago ganap na mamaster ni Gerald ang atake ng 5 Blazing Dragons. Dahil ang kaalaman ay naipamahagi kay Gerald, hindi na kailangan ni Gerald na sumailalim sa anumang pagsasanay upang makabisado ang kasanayan. Ano pa, maaari na niyang magamit ang lahat ng mga kasanayang natutunan dati ni Roman. Ngayon na naipamahagi niya ang lahat ng kanyang mga kasanayan, ang boses ni Roman ay umusbong sa huling pagkakataon sa butas ng puno habang sinabi niya, "Naihatid ko sa iyo ang lahat ng alam ko, Gerald. Ngayon na matagumpay kong nagawa ang aking bahagi, sa wakas maaari na akong magretiro. Iiwanan ko na ang lahat sa iyo ngayon." Panipi. At ganun din, wala si Roman. Tulad ng ipinahiwatig ng kanyang apelyido, si Roman Freeman ay sa wakas ay nakapagpahinga sa kapayapaan, malaya sa lahat ng dati na pinigilan siya. Sa pag-iisip na iyon, alam ni Gerald na ang susunod niyang hakbang ay upang mapupuksa si Henrik. Kung sa bagay, mas maaga niyang natupad ang huling hiling ni Roman, mas mabuti. Paglabas sa labas ng butas ng puno, pagkatapos ay lumingon si Gerald upang tumingin sa matataas na puno sa harap niya. May determinasyon sa kanyang mga mata, si Gerald ay may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha habang idineklara niya, "Hindi talaga kita bibiguin, G. Freeman." Panipi. Matapos bigyan ng puno ng isang malalim na bao, pagkatapos ay tumalikod siya upang umalis. Hindi nagtagal, si Jade-infused blade, na nasa loob ng katawan ni Gerald sa buong panahong ito, ay nagsabi, "Binabati kita, Panginoon. Sa wakas nakapasok ka na sa Sage Realm." Panipi. Bilang isang resulta ng pagkamit ng mga kasanayan ni Roman, ang Herculean Primordial Spirit sa loob ng katawan ni Gerald ay sumailalim sa isang mabilis na pagpapabuti, na pinapayagan ng kabataan na sa wakas ay masira ang Sage Realm. Para sa isang tao na nakamit ang antas ng lakas na ito, ang paglukso sa mga bubong at pag-vault sa mga pader ay wala. Sa pag-iisip na iyon, madaling na scale ni Gerald ang isang pader na bato bago ginamit ang tuktok ng dingding upang itulak ang kanyang sarili sa hangin. Kahit na nais ni Gerald na agad na makitungo kay Henrik, alam niya na kailangan niyang makipagkita muna kina Nori at Jessica muna. Kung ang lahat ay nagplano na, dapat ay dinala ni Nori si Jessica sa isang maliit na bayan, hindi gaanong kalayuan mula sa Underworld Valley, upang magpagaling ng ilang sandali, habang naghihintay kay Gerald.
Umaasa na iyon ang kaso, dumating si Gerald sa maliit na bayan makalipas ang ilang minuto. Nang makita na si Gerald ay nakabalik na ligtas at maayos, pareho sina Nori at Jessica na agad na guminhawa. Pagkatapos ng lahat, hinihintay nila siya ng halos isang buong araw sa puntong ito, at ang parehong mga batang babae ay nag-aalala na may sakit sa buong panahong iyon. Natutuwa ako na bumalik ka ng ligtas, Gerald. Sigaw ni Jessica habang niyakap siya ng mahigpit. Pating sa kanyang likod, Gol pagkatapos console, ikaw, sa lahat ng mga tao, dapat malaman kung gaano kakaya ng aking mga kasanayan sa martial arts, kapatid. Sa pag-iisip na iyon, tiyak na babalik ako kahit anuman. Hanggat gusto kong maniwala dyan, maaaring mangyari ang mga aksidente, alam mo ba? Kung may mangyari sa iyo, paano ako sisigot sa aming mga magulang, bulong ni Jessica habang nagpout na parang bata. Kung may nangyari man na hindi magandang mangyari kay Gerald, hindi nga alam ni Jessica kung magkakaroon pa rin siya ng kagustuhang mabuhay o hindi. Habang iniisip niya iyon, humarap si Gerald kay Nori, isang malambing na ngiti sa kanyang mukha habang sinabi niya. Gayun din, salamat sa pag-aalaga sa aking kapatid na si Nori. Walang problema, kahit na, paano mo balak gantihan ang aking kabaitan? Pang-aasar ni Nori bilang kapalit, isang medyo nakawiwiling ngiti sa kanyang mukha. Nang marinig iyon, agad na naramdaman ni Gerald ang bahagyang pagkabaliw. Ang awkwardness na iyon, gayunpaman, ay hindi nagmula sa kanyang kagandahan. Kung sabagay, siya ay isang may asawa na lalaki at mayroon na siyang isang pambihirang magandang babae bilang asawa niya. Anuman, alam ni Gerald na may utang pa rin siya sa kanya, kaya simpleng iminungkahi niya, kaya, sabihin na lang natin na may utang ako sa iyo. Paano mo gugustuhin kung gantihan ko ang iyong kabaitan? Pag-isipan at kapag nakapagpasya ka na, sasang-ayon ako sa isa sa iyong mga kahilingan. Panipi, deal. Tandaan, ikaw ang nagmungkahi niyan, kaya mas mabuti nang huwag kang bumalik sa iyong mga salita. Panipi, Kabanata 1608. Sa paraang sinabi ito ni Nori, halos parang natatakot siya na baka magbalik sa kanyang salita si Gerald. Napapansin iyon, tiningnan siya ni Gerald ng may determinadong mga mata bago sinabi, huwag kang mag-alala, lagi kong tinutupad ang aking salita. Kung sabagay, ang isang tao na nagsisinungaling ay walang anuman kundi isang duwag. Panipi, kasunod nito, pinalitan ni Gerald ang kanyang tingin sa pagitan ng kanyang kapatid na babae at Nori bago idinagdag, sige, mayroon pa ring kailangan kong ayusin. Sa nasabing iyon, kakailanganin kayong magpatuloy sa paghihintay sa akin dito ng kaunting sandali. Huwag mag-alala, sa sandaling bumalik ako, sabay kaming aalis sa lugar na ito. Gayun din, tandaan na huwag lumabas lahat ng hindi gusto at kung kinakailangan, maaari kang makipag-ugnay sa akin kasama ang tunog na anteng-anteng. Ang pangalawa ay buhayin ay babalik ako kaagad. Panipi, ano, papunta ka ulit, Gerald? Ngunit saan? Tanong ni Jessica sa nag-aalala na tono. Pagkatapos ng lahat, upang isipin na kailangan nilang maghiwalay muli ng mga paraan ng mabilis pagkatapos ng muling pagsasama-sama. Huwag kang mag-alala, ate. Tiyak na makakagawa ako ng isang ligtas na pagbabalik. Basta alam na may ilang mga isyu pa rin na kailangan kong malutas. Sagot ni Gerald habang diretso ang tingin sa mga mata ni Jessica. Nang marinig iyon, ang kanyang kapatid ay simpleng tumango ng dahan-dahan. Siya, para sa isa, ay alam na walang pakinabang na subukang akitin ng kanyang kapatid laban dito. Sa pag-iisip na iyon, maaari lamang siyang manalangin na siya ay bumalik na hindi nasaktan. Sa pamamagitan nito, gumawa ng malaking lakad si Gerald bago lumipad pabalik sa Baguio City sa napakabilis na bilis. Magkakaroon ng pagdanak ng dugo ngayong gabi, at sisiguraduhin ni Gerald na wala sa mga Quartermain ang mananatili. Samantala, ang manor ng pamilya Quartermain ay maliwanag na naiilawan, na may mga sheet ng puting tela na nakabitin kahit saan. Idagdag ito sa maraming mga wreath ng kamatayan na inilagay sa buong lugar, malinaw na ang mga Quartermain ay mayroong libing para kay Yesern. Si Henrik mismo ang nakatayo sa harap ng memorial tablet ni Yesern. Matapos balutan ng puting piraso ng tela ang bangkay ng kanyang anak, sinabi ni Henrik na may maluhaang luha, gumanti ako para sa iyo, anak, patay na si Gerald ngayon, upang makapagpahinga ka ng payapa. Nang marinig iyon,
ang natitirang mga Quartermain na naruroon ay nagsimulang umiyak din. Pagkatapos ng lahat, ang panunood ng isang anak na namatay bago ang kanilang mga mata ay tiyak na isa sa mga pinakalungkot na bagay na nasaksihan. Gayunpaman, hindi nila namalayan, ang mga Quartermain ay muling makakasama kay Yesern, sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, isang malakas at pamilyar na boses ang biglang sumigaw, "Hoy ngayon, ikaw matandang B*****. Sa halip na magdalamhati para sa kanya, bakit hindi na lang kita isama sa impyerno upang magkasama kayo pareho?" Panipi, nagulat, lahat ay lumingon upang tingnan ang pinagmulan ng boses. At naruroon si Gerald, casual na nakatayo gamit ang kanyang mga braso ay tumawid sa itaas ng bubong ng Quartermain Manor. Ang pangalawang Henrik ay nakakita ng kabataan, siya ay agad na tinamaan ng napakalawak na puot at pagkabigla. Si Gerald ay tinamaan ng pag-atake ng 5 Blazing Dragons, hindi ba? Paano pa siya nabubuhay? Sa katunayan, paano siya nanatili sa perpektong pagmultahin? Ikaw, buhay ka, ungol ni Henrik habang nakatingin kay Gerald. Ngumisi ng mapanghamak, pagkatapos ay nginis siya ni Gerald, hindi ka ba masyadong tiwala sa sarili mo, Henrik? Hindi mo man nagawang ganap na makabisado ang pag-atake na iyon. Sa nasabing, iyon, walang paraan na ako ay namatay sa ganyan. Panipi, pagkunot ng kanyang mga mata, matamis na sumagot si Henrik. Panipi tuldok. Paano mo malalaman ang tungkol doon? Upang isipin na may kamalayan si Gerald na hindi niya ginawang perpekto ang atake ng 5 Blazing Dragons. Ngunit paano? Walang ibang tao, na buhay, na dapat malaman ang tungkol doon. Hindi na kailangang malaman ang tungkol doon. Pagkatapos ng lahat, malapit ka ring patay. Tulad ng ipinangako ko sa aking sarili, pinapatay ko ang mga Quartermain kung ito ang huling bagay na ginagawa ko. Ganting sagot ni Gerald sa isang may lamig na tono. Narinig iyon, napasimangot lang si Henrik habang sumisigaw, "Mas sigurado ka sa sarili mo. Kung kaya kung talunin ka noon, ano ang iniisip mong mananalo ka sa oras na ito? Huwag nang magsalita sa basurahan at mamatay ka na lang." Panipi, kasunod nito, ang master ng Quartermain ay tumalon patungo kay Gerald, na balak na umatake sa kabataan. Sa kasamaang palad para sa kanya, si Henrik na tumitingin kay Gerald ay isang tunay na nakamamatay na pagkakamali. Kabanata 1609, sa kabila ng nakikita na si Henrik ay naglulunsad ng isang atake sa kanya, si Gerald ay hindi man lamang mukhang balisa. Bilang tugon, sumigaw lamang siya, "Weakening Strike," ang unang paglipat ng Judge Swift Sword Technique. Ang pangalawa ay natapos ang kanyang pangungusap, ang talam ng Jade Infused ay lumabas sa katawan ni Gerald bago naging isang espada. Nang maalis ang talam ng talam mula sa scabbard nito, isang bulag na puting ilaw pagkatapos ay samilaw, kasunod ang malalakas na tunog na pumupunit na pumuno sa hangin. Ngayon ay nadarama ng lalong takot, mabilis na ginamit ni Henrik ang kanyang mahahalagang chi upang harangan ang pag-atake. Habang sumunod ang isang paputok na tunog, mabilis na napagtanto ni Henrik na kahit na pinigilan niya ang pangunahing pag-atake, ang lakas lamang nito ay nagpadala pa rin kay Henrik patungo sa lupa. Pagkabanga, ang ulo ng Quartermain ay agad na nagsuka ng kaunting dugo. Pag-ubo habang nakatitig kay Gerald sa sobrang paniniwala, pagkatapos ay sumigaw si Henrik, "Ikaw. Paano mo nagagawa ang Judge Swift Sword Technique?" Panipi, sa pagkakaalam ni Henrik, mayroon lamang isang tao na matagumpay na napangasiwaan ang diskarteng iyon. At ang taong iyon ay walang iba kundi ang kanyang matandang nakatatandang, Roman. Nilikha ni Roman mismo, ang Judge Swift Sword Technique ay ang iba pang kasanayang ipinagmamalaki ng kanyang nakatatanda, bukod sa diskarteng 5 Blazing Dragons. Ang pamamaraan ng espada mismo ay binubuo ng tatlong magkakahiwalay na paggalaw, na ang una ay Weakening Strike, ang pangalawang tinatawag na Glistening Star Strike, at ang panghuli na pinangalanan ang Judge Swift Strike. Anuman, sa pamamagitan ng kanan, ang Judge Swift Sword Technique ay dapat na nawala kasama si Roman. Pagkatapos ng lahat, sinigurado ni Henrik na tapusin ang kanyang nakatatanda bago itapon sa bangin ng Underworld Valley. Sa pag-iisip na iyon, ang katunayan na ang pamamaraan na mayroon pa rin ay isang malaking pagkabigla kay Henrik. Paano, tinatanong mo, kaya, sabihin na lang natin na lubos kong nalalaman na ikaw ay may bisyo upang hindi mo mailigtas ang iyong nakatatanda.
Sa nasabing iyon, ilalapat ko ang mga prinsipyo ng iyong sekta sa ngalan ng Roman ngayon. Pang-iinis ni Gerald nang walang kabastusan habang itinuturo niya ang espada kay Henrik. Sa sandaling iyon, nanumpa si Henrik na halos makikita niya ang kanyang nakatatandang nakatayo kung nasaan si Gerald. To think na nabuhay ka sa buong panahong ito, nakatatanda. Inihatid mo pa ang lahat ng iyong mga kasanayan sa taong ito. Gayunpaman, inaasahan kong mapagtanto mo na mas malakas ako kaysa noon. Pagmamaktol ni Henrik nang mabilis siyang makatayo. Kasunod nito, ikinalat ni Henrik ang magkabilang mga kamay niya, at mga segundo pagkaraan, nasunog ang kanyang buong katawan. Sa pamamagitan ng isang maalab na dragon na nakabalot ngayon sa kanyang katawan, malinaw na gagamitin ni Henrik ang discarding 5 blazing dragons. Gayunpaman, simpleng sagot ni Gerald, sinasabi lang, ngunit hindi mo pa talaga nahuhulaan ang discarding iyon. Alam mo, kung sakaling nakalimutan mo. Panipi, kaya ano ito? Pahintulutan akong ipaalala sa iyo na ang lihim na scroll ng 5 blazing dragons ay nasa akin pa rin. Sa nasabing iyon, ang hindi kumpletong pag-atake na ito ay sapat pa rin sa pagtanggal sa iyo para sa kabutihan. Kinutya si Henrik ng may kumpiyansa, malinaw na walang kamalayan na si Gerald ay hindi lamang pinagkadalubhasaan ang atake na iyon, ngunit nakapasok din sa Sage Realm. Nakikita ko. Kaya, dahil hinahawakan mo ang hindi kumpletong pag-atake na iyon ng kusa, ipapakita ko sa iyo kung paano talaga ito tapos bago ka mamatay. Sagot ni Gerald na hindi na mapakali sa kung anong kalokohan ni Henrik. Sa pamamagitan nito, ginawa ni Gerald ang parehong kilos tulad ng kay Henrik. Tulad ng kanyang kalaban, ang buong katawan ni Gerald ay napalunok sa loob ng apoy. Gayunpaman, hindi katulad ni Henrik, ang apoy ni Gerald ay ginintuang. Kasunod nito, lumitaw ang dalawang dragon, ang isa ay gawa sa apoy at ang isa ay ginto na ginto. Ang pagjiling sa paligid ng bawat isa, ang parehong mga individual na dragons ay mas nakasisilaw kaysa sa kung ano ang maaaring makamit ng mga dragon ni Henrik. Ano? Sigaw ng labis na pagkamangha ni Henrik habang nanlalaki ang mga mata. Ito ang buong pinagkadalubhasaan na discarding 5 nag-aalab na mga dragons. Tumingin ng mabuti, mahabang pagtingin sa kung ano ang hitsura ng ganap na pinagkadalubhasaan na discarding 5 blazing dragons, Henrik. Kabanata 1610. Matapos ideklara iyon ni Gerald, naririnig ang isang galit na tumawag habang ang kabataan ay tumatawag ng 5 maalab na dragon, bawat isa ay nagniningning sa nakakabulag na gininto ang ilaw. Gayunpaman, hindi tapos si Gerald. Kasunod nito, ang lahat ng 5 mga dragon ay nagsama upang bumuo ng isang pagsabog ng apoy at ilaw na pagkatapos ay bumaril patungo kay Henrik. Hindi maiwasan ang pag-atake, si Henrik ay agad na naging abo sa pangalawa ng apoy na sumakmal sa kanya. Kahit na ang natitirang bahagi ng Quartermains ay agad na kinilabutan, halos wala silang anumang oras upang makapagreaksyon habang ang pag-atake ay nagsimulang hangarin din para sa kanila. Di nagtagal, ang buong manor ay nasunog, at ang natitira sa Quartermains ay ang kanilang mga abo. Ito ang totoong lakas ng tinapos na 5 nagniningas na mga dragons. Lahat ng nasa loob ng 30 talampakan nito ay simpleng gumuho. Anuman, ngayon na ang Quartermains ay natanggal ng ganap, sinimulan ni Gerald ang paglabas ng Barrio City. Habang natutuwa siyang tumulong kay Roman na tuparin ang kanyang naghihingalong hiling, alam na alam ni Gerald na ang balita tungkol sa pagkapuksa ng Quartermain ay tiyak na kumalat tulad ng wildfire sa buong Jailatra. Sa publiko sa gulo, tiyak na hindi ito magtatagal para sa mga puwersa na sa simula pa ay sinusuportahan ng Quartermains upang maghayganti. Bagaman nakapasok na si Gerald sa Sage Realm, naintindihan ni Gerald na maraming iba pang mga pambihirang tao sa loob ng Jailatra. Sa pag-iisip na iyon, ang pananatili doon para sa anumang mas matagal ay tiyak na magbaybay ng problema. Dahil dito, alam ni Gerald na kailangan niyang umalis kasama si Jessica sa lalong madaling panahon. Sa handa na ang plano, pagkatapos ay iniwan ni Gerald ang Jailatra kasama si Jessica. Kinaumagahan, habang pinili ni Nori na bumalik sa Earth Capital ng mag-isa, tiniyak niya na paalalahanan si Gerald na may utang siya sa kanya bago siya umalis. Idinagdag din niya na kapag dumating ang isang angkop na oras, tiyak na tatawag siya para sa kanyang tulong. Anuman, totoo sa hinulaan ni Gerald,
naganap ang kaguluhan sa buong Jellatra hindi nagtagal matapos silang tumakas ni Jessica. Pagkatapos ng lahat, ang Quartermains ay isang tanyag at kagalang-galang na pamilya sa Jellatra. Kilala rin sila sa sobrang lakas. Sa pag-iisip na iyon, ang katotohanang sila ay nadala sa isang solong gabi ay tiyak na nakapagtataka. Ilang sandali pa ang lumipas nang makita ang isang taong nakasuot ng isang damit na phoenix at isang gintong korona na nakaupo sa ibabaw ng isang trono sa loob ng God Temple ng Jellatra. Hawak ang isang cetro na may mga larawang inukit ng dragon sa buong ibabaw nito. Ang tao ay pinangalan ng Apollo, at siya ay ang hari ng God Temple. Si Apollo din ang namumuno sa lahat ng Jellatra, at nakamit niya ang 7th soul rank sa loob ng Sage Realm. Sa sandaling iyon, isang lalaki na nag-abuloy ng isang itim na kapa ay tumakbo bago gumalang na sinabi, "Diyos Panginoon, ang mga Quartermain ay tuluyan ng natanggal." Dahil dito, naniniwala ako na ang ilan sa mga puwersa ni Jellatra ay magsisimulang magdulot ng gulo sa kanilang pagtatangka na agawin ang nakaraang mga turf na pagmamay-ari ng Quartermains. Panipi, ang taong nagsasalita, na nakakuha ng pangalawang kalag na ranggo sa Sage Realm, ay pinangalan ng Hisham, at siya ay isa sa mga tagasunod ng Diyos na Panginoon. "Kita ko, mayroon ba tayong salarin?" tanong ni Apollo sa isang mabagal ngunit malalim na tinig. Nag-iisa lamang ang kanyang pang-utos na trono upang magpadala ng panginginig sa gulugod ng isang tao. "Ginagawa namin. Ang responsable para sa lahat ng ito ay isang kabataan na may pangalang Gerald. Ayon sa natipon ko, nagmula siya sa daigdig." Sagot ni Hisham. "Mula sa lupa, sasabihin mo, napakahusay. Mula sa sandaling ito pasulong, bibigyan ka ng tungkulin na magtungo doon at subukan ang lakas ng taong iyon. Kapag nagawa mo na ang sapat na mga pagsubok, bumalik at iulat ang mga resulta sa akin." Utos kay Apollo bago ipikit ang parehong mata. "Oo, Diyos Panginoon," sagot ni Hisham habang inikapong niya ang kanyang mga kamay sa pag-obeisance bago umalis kaagad. Hindi man nag-abala na buksan muli ang kanyang mga mata, lumitaw na si Apollo ay may maliit na interes kay Gerald. Hindi alintana, hindi ito nagtagal para sa lahat ng mga turf ng pamilya Quartermain na maagaw at hatiin sa iba pang mga pamilya sa Jellatra, na iwan ang Quartermain walang anuman kundi isang malayong memorya. Sa puntong iyon, si Gerald at ang kanyang kapatid na babae ay nakagawa na ng kanilang ligtas na pagbabalik sa Earth. Nang muling makasama siya sa kanilang pamilya, ang mga magulang ni Gerald, at si Yoel, ay agad na labis na natuwa nang malaman na pareho silang bumalik sa isang piraso. Ang kanilang pamilya ay sa wakas ay magkasama muli. Habang ang okasyon ay tiyak na kagalakan, alam ni Gerald na ang mga bagay ay malayo pa sa tapos. Pagkatapos ng lahat, kahit na wala na ang mga Quartermain sa Jellatra, ang Quartermain sa Suniva City, ang Quantox, ay nabubuhay pa rin, at alam ni Gerald na ang parehong pamilya ay konektado ng parehong sekta at linya ng dugo. Sabihin sa katotohanan, ang buong insidente na ito ay nagsimula sa mga pagkilos ng Quantox, at responsable din sila sa pagpapadala ng kanyang kapatid sa Quartermains. Sa pag-iisip na iyon, tiyak na kinailangan ni Gerald na alisin ang mga Quantox sa susunod.